Hello guys, nandito na naman ako. At syempre, good morning muna dito at good evening dyan. Eto, bakit natin ito pag-uusapan? Ito yung pinost ko, na napakaraming mga umiyak na didilis. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? At dahil bakit ko daw pinapakita itong pawis na kilikili nitong si Kati Buni. At ano daw bang masama? So guys, eto. Pag-usapan nga natin ito. Alam nyo guys, dito mo makikita na itong mga didilis ay sadyang mga bobo at mga may sayad, ano? Mahina ang analytical skills, mahina ang kanilang comprehension, no? Ang nakita nila, bakit ko daw ipinakita? Paano hindi ko ipakikita? Eto, makinig kayo sa mga dahilan kung bakit ko ito ipinakita, no? At ikinontent itong kanyang pagpapawis ng kilikili. Unang-una, no? Ang pinakadahilan, mahilig itong mamuna, di ba? Mahilig itong manlait. Mahilig itong magmalinis. Bago mo sa ating kultura kasi, at kahit sa ang kultura, bago mo tingnan ang dungis o ang puwing sa mata ng iba, o maging ang kapintasan ng iba, ay tingnan mo muna ang iyong sarili. Eto tandaan nyo, ginawa ang presko na ito sa isang room na air condition. Air condition po. Ngayon, di ba ang hilig mong mamuna na napakayabang mo, napakalinis mo, unang-una, tingnan mo muna ang sarili mo, tingnan mo muna ang iyong hygiene. Sabi mo, mayaman ka, maganda ka nga, pero tingnan mo naman, yung hygiene mo. At ang alam naman nating lahat na ang pagpapawis ng kilikili ay hindi ito basta pagpapawis. Ang pagpapawis ng kilikili ay laging may amoy. Alam mo naman na pawisin ka pala. Bakit ka magsusuot ng ganyan tapos haharap ka sa presscon? Itataas mo pa ang iyong kilikili. Talagang mapapansin yan. Bakit? Sa atin pong kultura ay hindi normal na nakikita natin na ang mga babae ay basang-basa ang kilikili na ganyan. Nakaka-turn off. O, di ba ga? Ngayon, ang hilig mong magpuna-puna sa iba tapos ikaw hindi mo maaasikaso yung hygiene mo. Wala ka bang pambili ng tawas man lang? O hindi ka ba nag-deodorant man lang? O kung ikaw ay hindi mo mapipigilang magpawis ang kilikili mo ng ganyan, Kati Buni, dapat ang ginawa mo, nagsuot ka ng puti. Nang hindi mahalata, isipin mo dekulay pa. O dahil hindi mo ine-expect, na papawisin ng ganyan despite na nasa air conditioning naman kayo. Nag-presscon kayo sa aircon aircon yan. O dahil sa ninenervyos ka lang sa iyong kasinungalingan. Alam mo, pag nagsisinungaling ang tao, lahat ng bahagi ng katawan na pawisin, pinapawis. Tapos ang hilig mong mamuna sa flood control, yun naman pala, ang binabaha, yung kilikili mo. Diba? Kung hindi maayos ang pagkakagawa ng flood control sa kilikili nito ni Kati Buni. Guys, maiintindihan pa natin kung itong si Kati Buni ay nasa kaligitnaan ng sports o siya ay naglalaro, nagte-tennis o kung ano pa mang mga activities na papawisin ka talaga, maiintindihan natin yon. Pero yung ikaw ay nasa air conditioning area naman, may di ba, malamig na area, tapos pawis na pawis ang kilikili mong ganyan, binabaha dahil sa ghost flood control sa kilikili, aba. Ang pinupunto natin dito, alam nyo kung ano, Kati Buni, tigil-tigilan mo ang pamumuna sa iba.
Unahin mo muna ang iyong sarili, ayusin mo muna. Gawin mo munang perpekto ang iyong sarili bago ka mamuna sa iba. O kaya naman, mamuna ka sa iba kung hindi na pawisin yung kilikili mo. Di ba ga? Ang dami mong mga alam eh. Tinagurian kang mayaman, maiintindihan pa kung mahirap ka na wala kang pambili ng deodorant eh. Buti nga yung mga mahihirap na iba, kahit mahirap lang masyado silang conscious sa kanilang katawan. Di ba? Masyado silang, pag may mga ganyang pawisin, hindi na sila mapakali. Nagpapalit agad sila ng damit. Ikaw tinagurian kang mayaman, tinagurian kang maganda. What the heck? Kahit anong ganda mo alam mo naman sa kultura natin, nakaka-turn off talaga yan. Pero ang pinupunto ko rito, Kati Buni, at sa mga bobong didilis dyan na mahina ang mga analytic skills nila at mga mahina ang comprehensions, aba. Wag kayong tigil-tigil ang pamuna sa iba. Asikasuhin ang sariling hygiene. Diba? Wala kang pinagkaiba doon sa isang vlogger na si Mandalulu, di ba? Na pagkaitim-itim ng kilikili. O, di ba? Sa bagay, hindi, guys, wala na tayong hindi na tayo magtataka. Pag ito naman ito. Pag didilis ang mga ganito, may mga ganitong sitwasyon sa didilis, normal kasi sa kanila yan. Opo, normal sa kanila yan dahil normal sa kanila ang pagiging dugyot. Basta didilis, dugyot. Kaya nga dinidepensa nila yan Sinasabi nila, okay lang yan. Kasi nga, sanay na sila sa ganyan. Dugyot mga yan. Mga hindi naliligo. Di ba? Mga mababaho. Di ba? Kaya naman pa na yung depensa nila kasi nga, dugyot ang mga yan. Sanay na sila sa pagiging dugyot at yung mga ganyang bagay ay normal sa kanila. Yung pagiging puro libag ang kilikili, puro libag ang leeg. Si Mandalulu nga, di ba, pati yung gilid ng pisngi may buni. What the heck? So, kaya normal sa kanila yan. So, kaya hindi tayo magtataka na ang gagawin talaga nila, i-depensa pa, pag malaki pa ang kadugyutang ito. Sa ating kulturang mga Pilipino, aba, napakahalaga ng hygiene, Elementary pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng hygiene. Tamang pangangalaga sa ating katawan. Ito, sablay talaga. Pero wala akong pakialam sana kung sumablay ka man dyan, magpawis ang kilikili mo, bahain yan dahil sa maling flood control sa kilikili mo. Ang sa akin, tigilan mo ang pamumuno sa iba kung ikaw pala naman mismo, hindi mo kayang ayusin ang iyong sarili. Bago ka mamuna sa iba, ayusin mo muna ang iyong sarili, Kati Buni. No? Ipa-repair mo muna yung flood control dyan sa kilikili mo. So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan na may sayad, tatay nyo ay karton, Tama? Magaling-galing. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!